Sinungaling talaga tong mga Chekwa na to, guys. Tayo pa yung binaliktad nila na kahit kitang-kita naman at madami tayong mga video na Pilipino mismo, Philippine Coast Guard ang nagtanggal ng floating barriers dyan. Sinasabi ng mga Chinese, fabricated stories lamang daw ho ito. Dahil ang totoo, sila daw ho yung nagtanggal ng floating barriers. Yan ho yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga nila inaasahan na pumalagho ang bansang Pilipinas. Well, kung sa bagay, pinaglalaban lang naman natin yung atin, di ba? So, ito yung nga yung pinakapunto ko, guys. Ito yung naratibo ko ngayon, na kung tayong mga Pilipino ay nagtutulungan, 'di ba? Merong mga paninindigan, nagkakaisa, kayang-kaya natin kahit na sino. So ang kailangan lang natin dito, meron tayong paninindigan. So ngayon, guys, nagulat din ako sa balitang 'to kasi 'di ba, biglang kumambyo itong mga Chekwa na 'to na sinasabi na hindi kami nagtanggal ng floating barriers na yan. Mga sinungaling yan sila. Tingnan nyo itong video na to, guys. Papanood ko sa inyo. Nakita ko lang itong balitang to sa Saksi. So, 8 hours ago. So, kagabi pa lamang ho ata ito, or mga alas 2 nila binalita. Pero anyway, panoorin natin. Mismong si Pangulong Marcos, ipinagtanggol ang pagputol sa harang ng China sa Baho de Masinloc. Ginigit naman ng China na sila ang nag-alis sa barrier. Tingin dito ng isang eksperto, patunay yan na hindi inaasahan ng China ang pagpalag ng Pilipinas. Saksi si Chino Gaston. Ang angklang ito ang pabigat ng China para sa nilatag nilang floating barrier o boya sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ang boyang nadiskubre kamakailan ng Philippine Coast Guard na kalaunay tinanggal nila. Sabi ng China, self-amusement o pang-aliw ng Pilipinas sa sarili at fabrication o invento raw ang ginawa ng PCG. China raw ang nagtanggal sa harang at patuloy raw ipagtatanggol ang kanilang teritoryo. Guys alam nyo, natatawa nga din ako kahit yung mismong sa coral reefs, di ba kung saan nagreklamo tayo? Kasi di ba kitang-kita naman na yung sumira ng ating mga coral reefs, wala naman talagang ibang mapagbibintangan dyan, kundi itong mga Chinese militia vessels. Kasi itong mga Chinese militia vessels na to, ito yung tumira dun for a long time period ago. So, pinagtanggol lamang ho ito at pinrotektahan ng China Coast Guard, kaya hindi sila maitaboy-taboy. So, ngayon nga, di ba guys, nung nagreklamo tayo, sabi ni Department of Justice Rimulya, Boying, magrereklamo tayo, sasampahan natin ng kaso, kahit si Risa Ontiveros sumang-ayon din. So, 'di ba, nung kakasuhan na, yung 'di ba, kumakalat na nakakasuhan ng Pilipinas itong mga Chinese na to dahil sa paninira nila ng ating coral reefs. Abay, anong sabi nila? 'Di ba, tayo pa yung binaliktad nila. Sinasabi na parang mind conditioning lang 'yan, yung storya na 'yan, political drama, over fiction, 'di ba? So, kitang-kita na itong mga Chinese na to, kailangan lang pala natin palagan. So, parang tinetesting nila tayo kung hanggang saan yung kaya natin. Kasi yung nakaraang administrasyon, talaga nga namang matapang lang sa salita, mabunganga lang, pero wala namang ibubuga. Kasi imagine, yung floating barriers na yan, dati-dati pa po yan, during pandemic pa, yung pagtataboy dito sa ating mga mangingisda. Tapos, itong water cannon na to, ganun din naman daw ho. Kasi nabasa nga daw yung kanilang mga sinampay na damit, 2019 pa lamang daw naman po ito. So, isa nga sa pinagtataka ko, bakit wala tayong narating na balita? Wala tayong narinig. Kasi nga, meron nangyayaring news blackout. So ngayon, dapat sa usaping to, makialam ang mamamayang Pilipino. So good job ho, Pangulong Bongbong Marcos, sa pagtatanggol mo dito sa ating inang bayan. At para ho hindi na din ho sumikip ang dibdib ng ating mga mangingisda. So pagpatuloy. Kahit malinaw na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at pinagtibay sa 2016 arbitral ruling na common fishing ground ito at di dapat harangan ng anumang bansa. Para sa isang eksperto, ang magkakaibang pananaw ng Coast Guard at Foreign Ministry ng China, posibleng tanda na nalilito sila sa pagpalag ngayon ng Pilipinas at baka impluwensya sa ibang pang miyembro ng ASEAN na ang kanilang EEZ
ay inaangkin din ng China. The Chinese are suffering from what you call Ngayon, kung dati guys, di ba 9 dash line, tapos yung nilabas nilang mapa, 10 dash line na. So, yun nga, dapat yung mga ibang countries na inaagawan din, mag-react na rin kayo. Kagaya ng, ito na nga, ginagawa ng bansa namin. Kasi, if ever na hindi kayo mag-react, talagang kahit sa inyo yan, aangkinin nila. Kasi nga, kamera yung mga taong yan. Di ba? Pati nga din sa rice smuggling, sila din pala yung nagpapaikot dito. Talaga nga naman. cognitive dissonance. They cannot simply figure it out that the Philippines is opposing them. They are still thinking in terms of the time of President Rodrigo Duterte. Na we will stick it out with the appeasement policy. Sa aerial inspection ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, wala na ang harang sa bukana ng Bahura. Nasa labas ang dalawang mother boat ng mga mangingisdang Pinoy. Pero sa loob ng Baho de Masinloc, nakaangkla ang dalawang barko ng China Coast Guard na nag-radio challenge pa sa eroplano ng BFAR. Indikasyong patihim papawid ng Bahura ay inaangkin din ng China. Si Pangulong Marcos mismo, kumbinsidong dapat tanggalin ang harang na di raw niya maintindihan kung bakit inilatag doon ng China. Umiiwas nga tayo sa gulo, sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin. Kung maglalatag ulit ng harang ang China, may pagtitiyak ang PCG. In the next coming months, if ever that barrier will once again be in place, the Philippine Coast Guard will do whatever it takes for us to remove the barrier. Iginatwa ito ng mangingisdang si Arnel Satam. At kahit hinabol siya noon, Ito yan guys, oh, yung lalaking yan, siya pala yun, yung nakipagkarerahan dito sa mga Chinese na to. Natawa lang ako. China Coast Guard, uulitin daw niya ang tangkang pumasok sa Bahura. Yan ang gusto ko tayong magagawa na laban ko yung karapatan namin sa pag-isda. Ayon sa Pangulo, nang tanggalin ang harang sa Baho de Masinloc, nakahango na roon ang mga mangingisdang Pinoy ng 164 metric tons ng isda sa loob lang ng isang araw. Pero hirap pa rin makahuli at kumita ang mga mangingisda roon. Pati pagka ganitong abutin na kami ng isang linggo, may nahuli na kami ng mga 4 na tulinada, ganyan, 4 tons, ganyan. Ngayon wala eh. Tumal. Kahit sa palengke, binabarat daw sila ng mga middleman. Kasi sila hindi sila nakaranas ng hirap sa laot kami, nabutan kami ng mga bagyo, kaya dapat maging patas na sila sa mga isda. Ang BRP Dato Bangkaw ng BFAR namimigay ng libreng diesel sa mga mangingisda sa Bahura para maibsan ang kanilang gastos. Dadala sa Anyway, good job BFAR, good job sa support nyo din ho dito sa ating mga mangingisda na pumapalaot dyan sa Baho de Masinloc. daw ng BFAR ang ayudang ito kahit pa abot tanaw sila ng China. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston ang inyong saksi. Yan na nga yung sinasabi ko, 'di ba? Na 'di ba kung hindi tayo papalag, kung hindi tayo gagawa ng kahit man lang kaunting moves na pinagtatanggol natin ang ating teritoryo, kapag hindi tayo 'di ba nagsalita, gumalaw, ay kinakamkam nila, kinakanila 'yan. Kagaya ng ginawa ni Digong, 'di ba? Hinayaan niya lang diyan. Kaya yung mga Chinese na 'to naglagay ng floating barriers, tapos nung tinanggal natin, nag-react sila. 'Di ba nung nakaraang araw na wag daw tayo magsimula ng gulo, behave daw tayo, don't provoke them, 'di ba? Ganon yung mga pinagsasasabi nila. So, ang kailangan lang talaga natin dito, maging makapilipino tayo. Yung totoo. Robin Padilla, yung ibig sabihin ng makapilipino, yung totoong may paninindigan, meron yung isang klaseng direksyon ng desisyon, at higit sa lahat, yung, 'di ba? May pinaglalaban. So, yan lang naman yung kailangan natin dito eh. At syempre, alam naman natin na kulang talaga tayo sa kagamitan, kailangan din natin ng tulong ng ibang bansa. So, good job ho, Pangulong Bongbong Marcos, sa ginawa mo. O ngayon, hindi na masyadong nasasaktan ang puso nitong ating mga mangingisda. Salamat ho, Pangulong PBBM. Mag-iingat po kayo. So, yan lamang ho, guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.